Ito na lang. Presenting our vlog. Interview. Hindi, hawak mo na yan. Ito nga po, bilang panimula po sa video po namin, medyo nalik po kami kasi yun nga po natagalan po yung paghahanap. Then, nagkaroon po kami ng chance na makahanap po ng interview, which is yung kaibigan yung sa kaibigan ko po ay meron pong umuwi yung nanay niya na galing Switzerland po at na-interview ko po kagabi at yun nga po, na-late po kami. Bilang panimula po ay meron po kami sasabihin mga ilang dokumento po patungkol nga po sa OFW, paano nga po ba? Ang konsepto ng overseas Filipino workers ay nagsimula noong mga 1970s sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Sa panahong ito, nakaranas ang Pilipinas ng krisis pang-ekonomiya at tumaas ang unemployment rate upang malutas ang problema sa kawalan ng trabaho at upang mapalakas ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapadala ng remittance o parang padala. Sinimulan ng gobyerno ang sistematikong pagpapadala ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Noong 1974, ipinasa ang Batas Republika 442 or Labor Code of the Philippines na nabigyan daan sa paglikha ng Philippine Overseas Employment Administration noong 1982. Ang POA ay nataasan na mag-regulate at mag-facilitate ng deployment ng Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Employment ang mga OFW ay naging isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas na may milyong-milyong Pilipino nagtatrabaho sa iba't ibang sektor ng bansa tulad ng construction, pag-aalaga at maritime. Habang pupunta ako sa kinaroroonan ng aming interview, marami muna akong ibang pinagdaanan bago ako makarating dito. Okay lang. Ano lang to, parang Hindi rin biro ang pinagdaanan namin bago kami makahanap Voice ng over interviewin. Nagkataon lang na ang kaibigan ko ay umuwi ang kanyang nanay para makasama sila. Skip na muna natin tong transition na to. ngayong gabi po kasama po natin si Miss Tomo po. Tatanungin ko po siya patungkol po sa mga tanong na binigay po sa amin. Ano ang iyong pangarap sa pagtatrabaho sa ibang bansa po? Sa pag-iibang bansa kasi isa lang ang pangarap ko eh. Mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking mga anak at magkaroon ng magandang buhay. Sa pangalawang tanong po, paano mo na hinaharap ang mga pagsubok sa pagiging OFW po? Hinaharap ko yun sa pamamagitan ng habang tinitingnan ko yung mga pictures nila, kung paano kung sila palalakihin, bibigyan ng magandang kinabukasan. Doon, lumalakas ang loob ko. Sa pangatlong pantanong, ano po ang pinaka-namimiss mo po sa Pilipinas habang nasa ibang bansa po? Ang banding namin mag-iina. Sa ikapatang po, paano mo po naipapadama sa iyong pagmamahal sa iyong pamilya kahit malayo pa po? Yung pinapamadama ko sa pamamagitan ng pagbibigay ko ng full support at pagtawag sa kanila. Yung pagtawag ko sa kanila, pangumusta, gano'n. Ano ang mga payo mo po sa bagong OFW sa napunta po sa ibang bansa? Isa lang naman maging matatag.
at isipin ang kinabukasan ng pamilya. Paano mo po inalagaan ang iyong kalusugan at kaligtasan habang nasa ibang bansa? Iwas stress. Sa ikapito naman po, ano po ang pinakamalagang aral na natutunan niyo po bilang OFW po? Ang maging matipid. Yun lang. At maging masino. Kasi yun lang kaya kong iano sa pamilya ko eh. Sa huling tanong po, paano po napapanatili ang koneksyon at ugnayan niyo po ng mga kaibigan at kamag-anak sa Pilipinas po? By calling them overseas. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you. Nagagalak akong ma-interview si Mrs. Yotaba dahil nga sa pagiging matatag niya at pagtsatsaga niya na may angat ng kanyang mga anak para sa kinabukasan nito. Nagawa niyang lagpasan lahat ng mga ito at yun nga, nakukuha niya pa rin ngumiti sa kabila ng lungkot na dinadanas ito habang napapalayo sa kanyang mga mahal sa buhay. Unti-unti niya na naabot ng tagumpay sa kabila ng paghihirap niya. Maraming salamat po.